to prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng in-audit nyo nung nakaraan, for consistency's sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisala o sinususpend nyo Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Hindi lang basta hindi tama ang lahat ng kanilang ginagawa, kundi halatado na ng bayan. At hindi tayo basta tatahimik lang Hindi tayo basta tatahimik lang kapag ang isang tao na nagsisilbing simbolo sa paglalantad ng katiwalian at korupsyon ay gagawin ninyong halimbawa upang patahimikin ang buong sambayanan. Kasi, mga kababayan, kung atin pong nililiin ang pag-aaralan, ang katotohanan, ito po ang mga tanong. Sino po ba ang tunay na plugger? Hindi lamang yan, mga kababayan. Sino pa ba ang nagnakaw? Sino po ba ang nagnakaw sa pondo ng DPWH? Sino po ba
ginamit para sa mga proyektong makakatulong sa inyo, sa inyong pamilya, at sa ating komunidad. Marami na pong lumitaw na mga pangalan. Bakit ang mga yun ay hindi kinakasuhan? Pagkatapos, sasabihin pa na walang selective justice. Mga bayaran lang po ang maniniwala sa ganyan. Hindi ang maraming Pilipino na nag-iisip at nagmamahal sa bayan. Kaya, ito ang malinaw na nilalabanan natin ngayon. Pakinggan po ninyo. Ang naglalantad ng katotohanan, siya ang kinakasuhan. Ang nagtatago ng kasinungalingan, sila naman ang pinuprotektahan. Ang nagtuturo sa mga mastermind, siya ang pinag-iinitan. Samantalang ang mga mastermind mismo, sila ang inililigtas. Pakinggan po ninyo, kung ito ang mamamalaging sistema, mga kababayan, paano na ang pangkaraniwang Pilipino? Paano na ang pamilyang lumilikas tuwing may bagyo? Habang ang bilyong-bilyong pisong dapat sana ay para sa flood control project ay ninakaw lamang ng mga kurator. At ito pa ang tanong, mga kababayan, paano na ang mga kabataan na nawawalan ng pagkakataong makapag-aral dahil sa pinsalang dulot ng baha? Sila ang tunay na biktima, hindi si Marcoleta, kundi bawat Pilipinong ninakawan ng pagkakataon, ninakawan ng pag-asa, ninakawan ng kinabukasan. Sila ang ipinaglalaban natin sa rally natin ngayon. Kaugnay nito, mga kababayan, ayaw lamang natin na ang nagsisilbing ilaw at simbolo upang mailantad ang katwalian. Si Senador Marcoleta ay gusto nilang patahimukin, gusto nilang ikulong, gusto nilang gawing halimbawa upang wala nang maglakas loob na magsalita pa. Kaya mga kababayan, kaya ngayon, tayo ay narito upang sabihin, ang isyong ito ay para sa lahat ng apektadong Pilipino. Hindi ito laban ni Marcoleta. Ito ay laban ng sambayanan.